kami po Luzon, Visayas at Mindanao. Problema na ang kakulangan ng pagkain, inumin at iba pang supply sa mga bayang napuruhan ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Bohol. Nandito po ako ngayon sa repacking site ng GMA Kapuso Foundation. Ito po ang St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City sa Bohol. Idinadaan na po ng iba't iba o sa iba't ibang paraan ng mga biktima ng lindol ang kanilang apilan ng tulong. Pero sa kabila ng hamon na kanilang kinakaharap, hindi pa rin papatinag ang mga kababayan natin dyan sa mga sinalanta ng lindol. Mga kapuso, 2 araw mula nang tumama ang mapaminsalang lindol dito sa Visayas, patuloy na nadagdagan ang bilang ng mga nasawi. Umabot na po sa mahigit 106 na po ang naitatalang patay, habang may 21 po pa ang nawawala. Pagamat marami ngayon ang dumadaing ng tulong, hindi mapapagguho ng lindol ang tibay at katatagan ng ating mga kababayan. At sa gitna ng trahedya, lumulutang ang mga kwento ng pasasalamat, kabayanihan at inspirasyon para sa muling pagbangon. Mula sa bayan ng Tubigon, lalawigan ng Bohol din, nakatutok live si Cara David. Cara. Yes, Mel, Mike, narating na nga namin ang mga bayan ng Katigbian at bayan ng Tubigon. Andito ako ngayon sa bayan ng Tubigon at ang nakita natin dito sa 2 bayang ito, mga simbahan yung napuruhan at pinaka-naapektuhan nitong lindol. Andito ako ngayon sa Tubigon at ang nakikita ninyo sa aking likuran, ito yung Church of St. Isidore. Ang sabi ng mga taga rito, 18th century pa daw itong simbahan na ito, pero nakikita niyo po talagang gumuho talaga yung buong simbahan, yung frame na lang nito ang naiwan sa ngayon. Pero nagbibigay pa rin ng lakas ng loob sa mga tao kapag tinitingnan nila itong simbahang ito, dahil kahit gumuho ang mga malalaking tipak ng bato, Mel at Mike, makikita ninyo na merong 2 anghel na nandito sa harap na hindi na naapektuhan ng pagguho. Ito lang, itong 2 statue na ito na puti, yan na lang yung tanging na nanatili dito, nabitak yung likuran, yung pader na nag-hold dito sa statwang ito, pero nandiyan at nakatayo pa rin itong mga anghel na ito. Pero ang mas kamangha-mangha dito, Mel at Mike, ito nga pinagmamalaki ng St. Isidore Church, yung kanilang Mala Sistine Chapel na ceiling. At kung titingnan ninyo, intact siya. Kahit na yung buong structure ay bumigay, yung mga obra maestra ng mga sinaunang Pilipino na nagpinta nitong mga tagpo ng Biblia at mga santo dito sa ceiling ng St. Isidore Church ay nandito pa rin at nakatayo. At yun nga, sabi ko nga, ito yung nagbibigay ng pag-asa sa mga taga rito, dahil senyalis daw ito na patuloy pa rin silang ginagabayan ng Panginoon sa kabila ng trahedyang tumama sa kanila. Sabi nga ng mga Boholano, mawasak man daw ang mga santo at mga lumang simbahan dito, hindi guguho ang pananalig ng mga tao. Literal na tumigil ang oras sa bahay ng mga Atabela sa Tubigon, Bohol nang mangyari ang lindol pasado 8:00 nung Martes. Sa lakas ng lindol, nabuwal ang katabing bahay at bumagsak sa tahanan ni Mang Eusebio. Naipit siya at ang kanyang mga anak sa loob. Nagkumpisa ng dahan-dahan. Gumilindol ganun. Nung nakita ko na yung TV namin ay parang babagsak na, sinakluluhan ko, inawakan ko. Yung anak ko naman dito sa kwarto ng ilalim lumabas. Tapos gusto niyang palabasin ako. Huwag, di tayo lalabas. Walang nagawa ang mag-aama kundi ang magdasal na tumigil ang pagyanig. Himalang nakaligtas ang buong mag-anak. Walang nasaktan man lang sa mga anak ko. Kasi kaming 2 lang dyan sa sala ko eh. Nagyapusan na lang kami.
Ang bahay na nabuwal, may mga bata namang naipit sa loob. Walang maglakas loob na sakluluhan sila maliban sa isang matandang babae. Hindi alam ni Aling Gina kung saan siya kumuha ng lakas, pero buong tapang niyang inakyat ang nakahilig na bahay at pinasa ng mga bata. Hindi ko alam bakit ko nagawa, bakit ko naakyat. Magaan pakiramdam ko na may naligtas ako. 7 ang nasawi sa bayan ng Tubigon, sanhi ng Lindol. Maraming bahay at gusali ang nasira dito, kaya pansamantalang naninirahan sa mga tent ang ilan sa kanila. May kuryente na sa ilang bahagi ng Tubigon, nagbukas na rin ang ilang pamilihan at may mga posong pinagkukunan na ng tubig. Senyales na unti-unti na silang nakakabangon sa trahedya. Sa bayan naman ng Katigbian, nakapanlulumo ang gumuhong altar ng kanilang simbahan. Nabagsakan ng mga tipak ng bato ang altar ng Immaculate Conception Parish Church. Mismong ang kura paroko na si Father Danilo Maniwan, nabagsakan din ang bato sa ulo. Sakop ng epicenter ng lindol ang Katigbian. Pero kumpara sa ibang bayan, hindi singlaki ang pinsala na kanilang tinamo. Yung mga icons sa mga Blessed Virgin Mary hindi nawasak. Hindi nawasak. Oo, sa mga bahay-bahay nila. Malapit na ang town fiesta ng Katigbian at ayon sa kanilang kura paroko, tuloy ang selebrasyon dahil sa kabila ng lahat, marami pa ring bagay ang dapat ipagpasalamat. Sabi ko mag-fiesta tayo kahit ano lang, walang bongga. Basta calamities that prevent us from praising the Lord always. Mel, nawasak man ang kanilang simbahan at gumuhuman ang ilan sa mga malalaking gusali dito sa Tubigon. Patuloy na umaasa ang mga tao na makakabangon muli ang kanilang bayan. Kanina nakita natin may ilang mga establishmento nang nagbubukas at meron na ring mga poso ng tubig na nagbukas na rin para mapagkunan ng tubig ng mga tao rito. Pero marami pa rin melang nakatira sa mga tent city kaya nangangailangan pa rin sila ng relief goods at tulong mula sa national government. Yan muna ang latest mula dito sa Tubigon. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Cara David.